Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na walang sisinuhin ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure kahit pa ang kanyang pinsang si House Speaker Martin Romualdez. Buo na kung sino-sinong uupong chairman at ang mga miyembro ng komisyon. Saksi si Van Mayrina. Nagpulong na ang mga miyembro ng Independent Commission itinalagang chairperson nito, si retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. Appointee siya sa Korte Suprema ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at naging presiding justice at associate justice din ng Court of Appeals. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty and fairness. I was very encouraged because in my meetings with Justice Andy yesterday, sabi niya, this has to be, we have to make it nothing less than a turning point in the conduct of governance in the Philippines. Miyembro naman ng komisyon, si Rogelio Babe Singson na DPWH Secretary noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at si Rosana Fajardo na Country Managing Partner na accounting firm na SGV. Malaki raw may tutulong ng kaalaman at ilang dekada ng karanasan na Singson at Fajardo sa isasagawang investigasyon. Special Advisor naman ng komisyon, si Baguio City Mayor Benamin Magalong. Tiwala raw ang Pangulo sa kakayahan ni Magalong bilang investigador pero hindi siya sinama bilang miyembro ng komisyon dahil hindi nito matalikuran ang kanyang tungkulin bilang alkalde. Pagtitiyak ng Pangulo, walang sisinuhin ang investigasyon. Kahit pa ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez na idinadawit sa kontrobersya sa flood control projects. Well, there's only one way to do it, isn't there? They will not be spared. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Dito raw nangingibabaw ang ICI kung iahambing sa Senado at Kamara na nagsasagawa ng sarili ng investigasyon sa flood control projects. Kung may mga sangkot na senador at kongresista, iniimbestigahan lang nila ang mga sarili nila, kaya mahirap maging patas. Sinisiguro raw ng Pangulo, hindi siya makikialam sa trabaho ng komisyon. What I want to stress here is that the independent nature of this commission. Hindi kami makikialam sa trabaho nila. We will of course be in discussion with them. We will ask them, ano nangyari, what have you found, what are we doing next, etc. But we're not about to direct them as to how they are going to conduct their investigations. And we are going to leave it up to them. Sinusuporta naman daw ni Romualdez sa pahayag ng Pangulo. Dagdag pa niya, mag-iibang miyembro ng Kamara, hindi raw paprotektahan kung may mapapatulayang may ginawang mali. Mga proyektong pang-infrastruktura sa nakalipas sa 10 taon ang iimbestigahan ng komisyon. Paliwanag ng Pangulo, 10 taon daw kasi ang pagtatago ng record sa Komisyon ng Audito COA at kailangan daw malaman at matuntun kung bakit nagkaganitong sistema sa gobyerno at paano ito may sasaayos at matiyak na hindi na muling mauulit. Ayon kay Magalong, ibabahagi rin niya sa ICI ang mga nakuha niyang ebidensya tungkol sa mga flood control project. Makatutulong din niya sa ICI ang mga law enforcement agency. Kailangan talaga ng investigador kasi siyempre may tradecraft yan, may skills, merong talent. Hindi basta-basta sino-sino na lang ang pwedeng magtanong-tanong dyan. Tingin daw ni Magalong meron na may sasapang kaso base sa mga impormasyong naglabasan na. Pero para raw maimbestigahan ng malalim at malawak na katiwalian, kailangan ng mas mahabang panahon. Kung kabuuan, yung corruption sa infrastructure, talagang matagal na laban ito. Pero regularly, periodically, meron kami maipapile na kaso. Sabi ng Pangulo, hindi sapat na makasuhan at makulong lang ang mga sangkot sa anomalya. Dapat dinaan niyang tapusin o ayusin ang proyekto dahil ito naman ang nakasaad sa kontratang pinasok nila. Muling giit ng Pangulo, galit siya sa mga tinawag niyang balasubas na nagnakaw umano ng pondo ng gobyerno at suportado ang karapatan ng bawat mamayang Pilipino na magpahayag ng galit sa anomalyang ito. Don't politicize this. It's simple numbers dito. Simple lang to. Magkano ang ninakaw na pera ng mga balasubos na ito? That's what we need to know. That's what we need to fix. You have to remember, I brought this up. And it is my interest
that we find the solution to what has become a very egregious problem. But it has now been exposed to the general public. Do you blame them for going out into the street? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. So, you know, of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. So, yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings that they have done. Kansilado na ang lahat ng flood control projects sa 2026 budget. At sa halip, naghanda ang palasyo ng menu na pagpipilian ng mga mababatas para paglaanan ng pondo. Kabilang dito ang mga proyekto sa edukasyon, agrikultura, kalusugan at iba pa. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.